ordinaryong kasal lang ang naganap nitong nakaraang linggo sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat. Ang gown ng bride nakahanda na. Maya-maya pa, isa-isa nang sumagala ang mga abay. Hanggang lumabas na ang bride at groom na parehong menor de edad. Ang lalaki, 16 anyos. 15 anyos naman ang kanyang magiging kabiyak. Ikakasal sila alinsunod sa relihiyong Islam. Limang araw matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, pansamantala munang nakatira ang bagong kasal sa bahay ng bride. Si Princess at ang mister niyang si Kiko, hindi nila mga tunay na pangalan. Kinabahan po. Kasi ang babata pa namin, tapos nag-aaral pa po kami. Baka yun na yung kapalaran namin, na kaming dalawa talaga. Ang relasyon ng dalawa, nagsimula lang daw sa biruan nung buyuin si Kiko ng isa niyang kaibigan na ligawan si Princess. Yung tito niya po kasi, ex po nung ate ko, tsaka doon po kami nagkakilala. Tinutokso po kami na magkuhan kami. Ligawan. Nagigilig. Nagligo po. Siyempre yung maganda. Maganda po yung pakitungo niya sa akin, tsaka po mabait. Ang akala nila'y laro-laro lang na uwi sa totohanan nung si Princess nabuntis. 5 buwan na ngayon ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napaaga po yung pregnant ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Bigla din kasi asa Kailan po siya? kasi yung anak ko kasi first time kasi sa amin sa Islam kasi ma'am. Once kasi na ganyan yung nangyari ma'am, is kailangan talagang idaan sa kasal. Dahil itinuturing na kasalanan sa Islam ang mabuntis ang babae na hindi pa sila ikinakasal, ang mga magulang na nila Kiko at Princess ang nagkasundo. Ang naisip ko sa aking sarili, puntahan ko yung magulang ng babae, magpaalam ako kung pwede na mamalikan kami. Ang pamilya ni Kiko nagbigay ng 30,000 pesos na dowry o kabayaran sa pamilya ng kanyang magiging kabiyak. Hanggang sa itinakda na nila ang araw ng kasal. Masaya na kinakabahan. Gusto ko po siyang magkasama. Sobrang tuwa kasi ang sa parents lang kasi is kung anong gusto ng anak nila, yun talagang. Hindi lang sina Kiko at Princess ang mga menor de edad na ikinakasal sa kanilang bayan sa buwang ito. Dahil 4 na araw pa lang ang nakararaan, sa gym sa bayan pa rin ng Lutayan, may isa pang ikinasal na mas bata pa sa kanila. Nasusurprise ako. Kasi yung pangasawa ng babae sobrang bata pa. Ang bride, 16 anyos. Ang groom, 13 anyos lang. Siyempre, nila ko siya ina. Gina-ginor. Kinakapak ko niyan. Ito ba? Napil ko gera niya, mahalak niya gera. Nulang China ka, wata ko pong gungger gayungan. Tas wata ko pong gungger, harap pong pangarap ko. Ang seremonya, pinangunahan ng guro na kung tawagin, ustads, at ng pare o imam. Sinundan ito ng sayaw na pakiring, celebratory dance ng mga Muslim. Ang bagong kasal, sina Hajid at Lindy, hindi rin nila tunay na pangalan. Kwento nila, nagkasundo raw ang kanilang mga magulang na sila'y ikasal matapos silang mahuling natutulog sa iisang higaan. Dawang wala ka bidalo ng mga tuwa, magagkalumata. Masakit ka, wata ko po. Katulad ng maraming kabataan ngayon, sina Hajid at Lindy nagkakilala online. Masaya siya, katsa. 2 months bago kami nagkita. Gabi-gabi na yun, pero magtakas siya. Punta naman na sa bahay. Ginabawalan naman siya, pero hindi siya makakuan ba. Isang araw, dumalo sa party sina Hajid at Lindy hanggang naabutan na si Hajid ng dilim. Kaya sa bahay ni na Lindy na siya nakitulog, kung saan na nga raw sila nakita ng bayaw ni Lindy.
katabi sa higaan. Sabi ko sa kanila, bawal kung may nangyari sa bahay sa kalalaki, bawal na hindi kasal. Doon sa abroad yung nanay, nagalit pa siya. Sabi ko, kung ayaw mo ikasal yung anak mo, magbigay ka ng pera na ibayad natin sa multa niya. Yung manang patakaran sa Muslim, sa Quran, ang parusa yan, ginapalo yan. Kaya gina, papadsaran, ipadalo niya ama, tapos padalo niya ama, umingkarag kultaan ka na, papadsator, na, tingin na da, na mapakain tor, pabidalo da, karang gula na kapatugay. Kaya sa takot ng kanilang mga magulang na maparusahan ayon sa relihiyong Islam, ang dalawa pinagkasundong ipakasal kahit pa sina Haji at Lindy parehong itinangging may nangyari sa kanila. Watag iti ginano, di ko patulanin. Di ko patulanin ang kawatag. Di siyang palitya. Tas tama sa limuakat ako, pagulyang ako. Nanay sa lakya, di kinarawati nan ka matuwar. Utak eh. Pabidalo da, karang gula na kapatugay. Da, kanan, bido, kagalo ba? Ngayon, napilitang huminto ng pag-aaral si Hajid para magtrabaho. 6:00 pa lang ng umaga. Gising na siya para sumama sa kanyang amang mangisda. Ang magkacarantar sa wali. Kailan? Kapagkadaan diyan, kapag pambitya sa babay. Ang toka naman sa kusina, ang misis niyang si Lindy na pansamantala ring tumigil sa pag-aaral. Katuwang siya ng ina ni Hajid sa pagtitinda sa maliit nilang sari-sari store. Malaga ni kapagkaluman, malaga ni kapamantiyali. Sa oras na walang trabaho, si Hajid narito naglalaro ng mobile games. Bagay na madalas daw nilang pag-awayan ni Lindy. Minsan nag-aaway, may tampuhan, nagpipikunan, pero masaya naman. 2 sa 5 bata sa Moro o sabihin natin mga Maguindanao ay meron pa rin talaga nagiging child bride. Ang child marriage o ang tinatawag ditong kawing patuloy pa ring isinasagawa sa ibang bahagi ng Mindanao kahit pa taong 2022 ipinatupad na ang Republic Act 11596. Batas na nagbabawal sa child marriages sa Pilipinas. Dito sa atin, nasa 16 per 20% ang mini-married of before the age of 18. So sana matapos na talaga yung practice na to. Ang kinailangan nating magpasa ng batas na malinaw, regardless of religion, regardless of culture, regardless kung ano man ang kinalakan nyo. Kung bata siya, hindi pa siya generally nasa developmental stage ng marriage. Meron din tayong physical considerations like yung katawan, biological na katawan. Ready ba sila for childbirth? Isa pa natin i-consider yung economic support, no? Usually ang bata, no, is nag-aaral, no, nalilimitahan yung opportunities for economic stability. Ang Muslim is governed by a special law, Republic Act 1083, which is known as the Special Law on Muslim Filipinos. Yan yung tawag nating Sharia. As far as Sharia is concerned, 14, no? At the age of 14. Take note 14 lang. Below that is ibang usapan na yon. So 14, pwede na yan on the condition na may consent yung parents. Ako po ay tutol dahil sa kailangan ay may total development ang isang bata para po magdesisyon. Then that requires maturity, di ba? Para ho sa isang napakaseryosong desisyon gaya ng marital contract. Nasa Sharia naman, full consent is required para po ang babae ay mapakasal at mahalin. Kailangan nga ng information dissemination. Pag nandito kayo sa Pilipinas, bawal ikasal ang bata. Period. No exceptions. Pwede silang kasuhan at pwede silang ikulong based on this, lalo na pag napatunayan na sila ay kasama sa facilitation, kasama sa solemnization, kasama sa involvement sa pagkasal ng below 18 years old na mga bata. Ang mayor namin ang payo niya, huwag muna mag-asawa ang lalaki at babae. So ibig sabihin, mag-aral muna. Ang sex education, importante siya kasi ito yung eye-opener na aside dun sa sexual activity, may mga risks involved. Samantala, kahapon lang, bilang pagsunod sa tradisyon na kung tawagin pangalilang, ang pamilya ni Kiko, sinundo na siya at si Princess para sa poder naman nila tumira. Mag 3 days, kunin naman ang tatay ng nanay ng lalaki. Kaya dito na naman sila. Kasi sila naman na mag-alaga. Aalalayan sila hanggang kaya na nilang bumukod. Sa kabila ng maagang pag-aasawa, sina Kiko at Princess, plano pa rin daw tapusin ang kanilang pag-aaral. Nurse, hindi po lang yung pag-aasawa sa pangarap. Police, para mahuli ko ba yung mga adik? Kapag kadaan yan, mahirap ka pa sa kulta.
Dagal wakanta, dakabagalma, pekabagalma na magkapasar mangagi. Harpantiali nga. Batas o tradisyon? Ano nga ba ang mas matimbang sa ating lipunan? Ano nga ba ang mas makabubuti sa kanilang mga kapakanan at mas makasisiguro ng kanilang kinabukasan? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.